morning po sa ating lahat. Ngayon, kasama po natin ang ating bisita. Napakaswerte po natin dito po sa IMG Oriental Mindoro Financial Center kasi kasama po natin ang fresh from Hong Kong, si EMD Green Jacket, Miss Cecilia Manalo. Kasama po natin siya and tatanungin po natin siya paano po niya narating yung pagiging successful po dito sa IMG para po ma-inspired po tayo. Miss Cecilia, kumusta po? Kumusta ang Pilipinas? Mainit. Yun, yun. Basta mainit. Alam mo yung, kasi sanay ka sa ibang bansa, no? Actually, galing ako ng Hong Kong. I've been in Hong Kong for almost 13 years. And sobrang privilege tayo dahil, alam mo yun, umuwi ako ng Pilipinas na meron akong backup plan, meron akong dala-dalang opportunity. No, pero yun nga, sa Pilipinas, yung wifi, no, yung signal, yung data, isa lang sa medyo iba sa ibang bansa. Pero masaya ako dahil nandito na ako ngayon and kung ano yung ginagawa ko doon, no, pina-part-time yung ginagawa ko doon bilang sa IMG, sa community natin. Dito, talagang ang goal ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, full-time kung gagawin, isi-share yung mission na ginagawa natin. Kahit isa pa yung maging challenges, kasi sa loob ng maraming panahon na nasa ibang bansa ako, ang dami ng challenges eh. Dami ko nang kinaharap talaga doon na gusto ko na umuwi talaga ng Pilipinas. Pero ngayon yung sagot na. Ngayon yung isa sa pinakamasaya, pinakamasarap na feeling na home for good, na kasama na yung family, and ang ganda ng ibinigay sa akin opportunity ng IMG. Ano po yung may advice mo, especially yan, sa mga OFW? Ako dati din akong OFW. Ang dami ko pang mga kaibigan na nandun. Ano yung may advice mo sa mga OFW na hanggang ngayon is nag-iisip pa rin kung magpo-for good ba sila? Ano yung magiging backup plan nila pag nawin dito sa Pilipinas? Ako kasi, bago ko nakilala ang IMG, 7 years ago, kasi magsa 7 years na ako sa IMG, no, this year. Maraming struggle, totoo, no, bilang OFW, alam mo yan, yung sakripisyo mo. Before kasi, hindi talaga na ma-manage ng tama yung finances natin. Sabi ko nga, kahit saan bansa ka pumunta, malaki yung sahod mo, no, malaki yung kinikita mo, pero kung walang natitira para sa sarili mo, at lahat kasi yun na yun eh tayo, di ba, bilang OFW, pag sumahod tayo, padala na sa lahat ng pangangailangan sa Pilipinas at wala tayong natira. Ang goal kasi natin nung pumunta tayo ng ibang bansa, para sa kanila naman talaga eh, sa future nila. Pero yung nakalimutan natin sa part natin, bilang tayong nagtatrabaho as breadwinner, dadating kasi yung time na mapapagod tayo, magkakasakit tayo, pwede mawawalan tayo ng trabaho. Yun yung kailangan na dapat hinanda natin yung sarili natin. Dapat pinrepare mo yun. Dumating man yung time na yun, hindi dapat uuwi tayo na wala tayong naipon, wala tayong natira para sa sarili natin. Lalo na yung tumagal na ng sobrang tagal na. Halos inabot na sila ng retirement years. So ano bang edad yung retirement years? Hindi nga lang 65 years old eh. Nandoon na sila sa 70s na, nandoon pa sila. Yes. So dapat po hindi ganon. Hindi ganon yung maging mindset natin. Mahal natin ang pamilya natin. Dapat mahalin din natin yung ating sarili. Bakit? Kasi dadating ngayon tayo, magkakasakit ka, mawawalan ka ng trabaho, uuwi ka ng Pilipinas, paano kung wala kang natira sa sarili mo? Hindi mo pinrepare yung pag-retire mo, pag-uwi mo ng Pilipinas. Hindi kasi lahat nabigyan ng opportunity katulad ko na uuwi ako ng Pilipinas, may backup career ako, na bilang naging part ako ng IMG, yun kasi yung kailangan sa lahat. So kung part ka na o member ka ng IMG ngayon, para sa lahat ng member ng IMG ngayon, i-prepare niyo yung sarili niyo kung nasa ibang bansa kayo. Ako kasi yung training na ginawa ko doon, although isang araw lang sa loob ng isang linggo, may time ako para sa training na face-to-face doon sa Hong Kong ako nanggaling. Ginagrab ko yung chance na bibigyan nila ako ng schedule sa mga trainings, inaaral ko talaga yon. And meron din naman tayong online, so dalawang option na pwede mong gawin. Pwede mo rin pagsabayin, kasi ganun yung ginawa ko. Sa bahay, so 6 days ka nga sa bahay, yung wifi doon libre. So pag ganun, libre na binibigay sa'yo, i-grab
Di ba? Hindi ka tulad sa ibang bansa. So, nandyan ka na, may opportunity ka na to learn, lalo na dun sa may mga financial center, like dun sa Hong Kong. I-grab niyo yung opportunity, yung chance na ibibigay sa atin ng libre ang trainings kung IMG member ka na. So, i-grab mo na yan. I-prepare mo na yung sarili mo para pag ulo mo dito, ready ka. So, yun yung advice na bibigay ko sa mga IMG members. So, doon naman sa hindi pa po kayo member ng IMG at nakikita nyo po sa mga wall na dumadaan, in-invite po kayo ng mga friends nyo po, i-take nyo yung opportunity, yung chance na makinig sa kanila, no? At, kasi ito yung magbibigay talaga ng pagbabago sa buhay natin sa pagdating sa usaping financial. Kasi, i-ready mo na yung sarili mo ngayon pa lang. So, para sa pagtanda natin, lahat ng mga OFWs, kahit nang nandito po sa Pilipinas, no? At yung may kakayahan, kahit nga yung walang kakayahan, gusto nila eh. Naghahanap sila ng ways para mag-start sila, kapag-start sila. Lalo pa kayo, lalo pa yung mga kababayan natin na FW, ex-OFW kami, no? Yung mga nandyan, no? Gawin po natin, mag-take action po tayo sa lahat ng sinishare nila sa inyo, especially yung sa ginagawa natin na campaign about financial literacy. So, we need to take action para may mabago sa buhay natin. So, hindi habang buhay po tayo ng OFW. Kaya, ngayon pa lang, i-prepare natin yung sarili natin. Kasi, nag-start talaga ako sa learning. Yung learning na talaga, yung proseso, matagal. Matyaga kasi ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko, sinatyaga ko yun. Sabi ko nga dati, mahihayin ako. Pero dahil nakita ko yung ganda ng ginagawa natin dito sa business, no, sa IMG, at pagtuturo at pagtulong sa mga tao, naging passion ko yun. In short, be part of IMG community. Yes. Yan. Ang ganda nung sinabi mo po,